Papuri sa iyo, Ama. Walang hanggang pasasalamat sa iyong kadakilaang walang hanggan, sapagkat sa kabila ng aking pagkukulang at kalabisan sa iyo, binigyan mo muli ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng ayon sa atas mo. Nawa ikaw magharis sa katauhan ko. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa gabing ito. Ang una pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si Caps Magno Gibara. Magandang umaga po sa gabi nito. Ako po ay tinawagan muli dito sa Banal na Dambana upang mag-alay po ako ng awit. Una sa ating Divine Mercy at kaay Apo Kunching na tinalugdan at sa inyong lahat, mga kapatid, para po sa ating lahat. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ay, salamat po. Papasalamat po ako, bagamat ako'y kinakabahan. Napakahirap po. Ang tutuwanan po, napakasarap mag-alay ng awit sa ating Panginoong Diyos. Subalit ako'y tinatablan ng nahihiya ako. Pinalalakas ang loob ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong
hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Salamat Tatay Magno sa iyong papuring awit sa Ama. Galak na galak ang Ama sa iyong inawit. Ang pangalawang magbabahagi po sa gabi ito ay ang ating kapatid na si Elsa Mangulagna na taga-Dalayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko po alam kung ano po ibabahagi ko, pero nagaganap po lahat sa akin. Pag hinihiling po sa Ama, talaga pong pinagkakalob po niya ibinibigay. Karamdaman man, kung anong man physical sa buhay namin, pinagkakalob po. Basta matapat ka po sa Kanya, nananalig, mananampalataya, bibigay niya po lahat yun. Ang babahagi ko lang po, kasi tuwing pumupunta ako dito, para pong sa kaisipan ko, anak, para bang may kulang ka pang hindi ka ibinibahagi na nagaganap sa buhay mo. Sa ano na lang po, sa motor po, talaga pong hiniling ko po ito. Sa lukuyan po ako, hindi pa ako marunong magmotor. At tuwing nagpapahatid po ako sa mister ko, kabiyak ko ng puso, yun nga po kasabihan, pagka po ayaw, maraming dahilan. Pagka gusto, maraming paraan. Kung po pagka ganun na ayaw, hindi na ako kumikibo, pero parang talagang ang udyok ng puso ko, talagang inaakay ako dito. Kahit anong sabihin ko sa kabiyak ko, hindi na ako kumikibo, para lang hindi ako magkasala sa kanya, umalis ako. Nagpalipas lang ng ilang oras. Kasi, totoo kasi minsan, sa tao minsan walang pera. Pero pag dumating naman po, sigsig, liglig, umaapaw, yun po ang talagang inaano ko. Ngayon po, pagka hindi po, nung pong ako'y nag-aaral, nagmamaneho, talaga pong noong medyo natuto na ako, yung pong paa ko na yan naano po sa preno, 2 linggo po yan, hindi ko po pinaano kay Apo, pero tiniis ko po ang kirot. Di ko na kaya, talagang nilapit ko na kay Apo. Pero alam din po ni Apo yung naganap noon dito rin sa harapan ng dambana. Pero hanggang doon lang po ang nangyari, nilihim ko po sa kabiyak ng puso ko at
talaga pong hadlangan niya po akong hindi ako paparito. Ngayon, nung nilapit ko po kay Apo, wala pa pong 3 araw. Yung paa ko po na yan, tanggal na po talagang kuko. Mamaga po yan. 3 araw, wala pa pong 3 araw, gumaling po sa paglalanggas ng dahon ng bayabas at saka aksibal. Binubudburan ko po ng amoxicillin. Yun po ang hinatol sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Nung nangyari na magaling na po siya, wala pang 3 araw, magaling na. Tapos nakita po ni Apo, inano po niya kung okay na po Apo, sabi. Patuloy ko pong nilalagyan po ng amoxicillin hanggang sa natuyo, hanggang wala na. Gumanda pa po yung kuko ko ngayon. Ngayon po, ito na naman po isang motor na ginagamit ko na yan. Hindi po sa pinagmamalaki ko po, kasi talaga po pagka hinihiling mo, tapat ka, binibigay. Kasi tuwing Lunes, hindi ako nakaka-attend. Yung isang gamit po ng biyanan ko, sa kanya, Lunes, Martes, Biyernes, Sabado. Sabi ko, hinihiling ko sa Ama, ipagkaloob mo na meron akong motor na natutulog sa bahay. Para ganun po, makakaganap po ako sa iyo ng araw-araw, sabi ko. Kung kalooban po ninyo, sabi ko sa kanya. Mga ilang buwan po yun, siguro 3 buwan kalipas. Pumapasok po ako ng naglalabay Doon din po sa tiyahin ng mister ko. May motor po siya, kasamahan din pa ng asawa ko sa trabaho yon. Bali pamangkin po niya. Nagkabiruan pong sa motor. Ayun, inano po sa mister ko. Diyos ko po, Ama, sabi ko, ito na baka ako yung hiniling ko sa iyo. Sabi ko, salamat po. Yon, mula po noon, talaga pong pinagkaloob niyang ibinigay. Pagka matapat ka po sa kanya, at nananalig ka, talaga pong ibinibigay niya sa'yo. Araw-araw po ako gumaganap, pero isa pang hinihiling ko po, talaga pong araw-araw po ako pumupunta, minsan may hadlang pa. Diyos ko, Ama, ikaw na lang pong bahala. Pero, yun nga po, pagkahiling mo, bibigay niya. Matapat ka lang po sa kanya. At pananampalataya mo, hindi ka pababayaan. Talaga pong nararamdaman ko, andyan ang patnubay at gabay niya sa amin. Ito pa po, kasi talaga pong marami na pong nagaganap sa akin, talagang nalalagpusan ko lahat. Sa tibay, sa tatag. Talagang ala po imposible sa kanya. Ako po masakit yung sikmura ko po Talaga pong mahapdi na, pero hindi ako dahil sa kanya po ako nananampalataya. Yung minsan po, ginagawa ko po yung chaplet ng Divine Mercy. Pag po umiral, 3 beses na po kasi naganap to, pero binaling wala ko po siya. Nung araw na umiral dito, pinahaplos ko na kay Apo. Sabi niya nga po, acid lang, sabi niya. Naangking ko po na ganun lang, pero noong nag-text ako at tinanong ko po kay Apo kung ano ang dahon-dahon na ininom, sa kalooban ng Ama, tinugon niya po ang aking text. Ayun, bali ilang siyam po ako uminom ng dahon-dahon, purihin at dakilang Ama. Pinagaling niya po yung sumasakit po sa aking sikmura. Hanggang ngayon po, wala na po ngayon sakit. Talaga ako, pagka po hindi ako nagpupunta rito, talagang para akong di ko alam kung anong nangyayari. Minsan po naaamoy ko po talaga si Apo, na yung amoy po niya na parang puon. Minsan kumakain ako, naaamoy ko po yung ganun.
pagka po talagang nasa isip mo siya, iparamdam niya ang pagmamahal niya sa'yo. Minsan, kahit di ako minsan pumupunta, minsan nandyan yung panaginip. Si Apo ang nakikita ko, pero hindi ko nakikita ang mukha ng Ama. Ang Apo Kunching ang nasisilayan ko sa katauhan niya. Kaya tayo lahat, hindi po tayo masayang sa papunta dito. Meron po tayong nakakamtan araw-araw. Hindi naman tayo lugi. May bonus pa po sinasabi. Kaya ako, mula po nasumpungan ko siya, talagang masaya ako. Lalo na sa buhay ko ngayon, lahat, may isa na pong nalagpusan ko na sa buhay ko. Dahil sa kanya ako kumakapit, sa kanya po ako nananambitan. Hindi po ako nag-aano sa ibang tao dahil mahirap na po. Na hindi kagaya ko na bukas na ang pangunawa ko, sila hindi pa. Kaya dapat hindi sa tao tayo dumahing-hinahing kundi sa Ama. Yun lang po at maraming salamat. Salamat kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan lamang yung tinura na kapag mabuti ang iyong hangarin, ipagkakalob ng Ama ang iyong hinahangad. Amen po ba? At ang susunod na magbabahagi sa oras na ito, ang ating kapatid na Mirna Andrada. Purihin at dakilain ng Diyos. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito. Papurit parangal, walang hanggang ibinabalik sa iyo sa bawat araw ng aming mga buhay at sa patuloy na pagtitiwala mong kami ay gamitin mo sa kabanalang gawain mo. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, at sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating gawain, sa Ibayong Dako at sa atin pong lahat. Nag-aagaw na naman po ang puso ko kung ako po ba'y mag-aalay o magbabahagi. Magbabahagi po muna ako ng kaukulang kaganapan sa aking buhay at kung ano po ang kalooban ng Amay Maghari. Ito po ay kaganapan noon pong last Saturday po ng gabi. Habang kami po ay nakaupo po kami sa mga upuang ito, ang sama-sama po ng aking pakiramdam. Ako po ay inaapoy ng lagnat. Bigla po akong inapoy ng lagnat. Sa taas pa po, sa third floor, ako inaapoy na ng lagnat. Napagtanto ko po sa sarili ko, mga kapatid, na hindi na nga po pala angkop sa akin yung magkakain ng ice cream at sherbet. Subalit, ako po bilang anak ng Diyos, napasabik po sa malamig. Pagkakain ko po ng sherbet nung retreat, hindi pa po ako nasyahan, pinasiksik ko pa po kay Dikong. Diko, pinasiksik ko pa po yung baso ko ng ice cream. Tapos po nung Sabado ng gabi, parang giniginawa ko na, hindi ko na po alam yung nararamdaman ko, talaga pong yung loob ng katawan ko, yung lagnat na lagnat ako. Habang nakaupo po kami nila Mother dito sa lugar na ito, hindi ko maunawaan na sa halip na si Mami, nasa halip na si Mother ang humaplos sa akin, hindi ko maintindihan bakit ako po yung haplos ng haplos sa kanyang mga daliri. At habang inahaplos ko po siya, habang masamang-masama ang katawan ko, inaalihan naman po siya ng espiritu ng pagpapagalak. Habang hinahaplos ko po siya, galak na galak siya at ako rin po tawa ng tawa, hindi ko po mapigil habang patawad po, Ama. Habang nagmimensahe po ang mahal na Apo, ang banal na Spirit sa katauhan ng mahal na Apo, tinatago ko na po yung ulo ko sa kagalakan ko doon sa sulok. Subalit bago po magmensahe ang mahal na Apo, hinaplos-haplos niya na po yung akin lalamunan.
yung ulo ko at ito po ang kanyang tinuran. Bukas, kapatid, huwag ka nang maglalaba. Magpahinga ka, huwag ka nang magtrabaho. Magpahinga ka dahil kalooban ng Ama may lalakarin tayo sa linggo po ng hapon. Kaya po, nung araw araw po ng linggo ng umaga, meron pong tatlong kalooban ng Ama na dapat sana'y natugunan, yung pagsisimba at saka yung pagpapabinyag ng anak na Ana doon sa ating apo. Subalit, nung makauwi na po kami nung Sabado ng gabi, higit ko pong naramdaman yung ako'y parang lagnat na lagnat. Hinaplos po ako ng kapatid na Alan at isinama ko rin po ang anak na Melissa. Sabi ko, anak, iba ang pakiramdam ko. Talagang hirap na hirap ako. Papaano kaya ako makakasimba? Papaano kaya ako makakapunta sa anak na Ana? At higit sa lahat, papaano kaya ako makatutugon sa panawagan ng Ama, ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo sa dakong tutunguhan. Subalit napakadakila po ng Panginoon talaga. Nung umaga na po, bagamat hindi po ako nakasimba at hindi po ako nakatungo sa pagpapabinyag ng anak na Ana, nung mga bandang oras na po na hahayo na, naramdaman ko na po yung aking kasiglahan, yung pagpapagaling ng Banal na Espiritu sa pakiramdam ko. Naramdaman ko po yung aking mainam na po yung pakiramdam ko, nawala na po yung sakit ng lalamunan ko, at iniudyok na po sa puso ko na huwag akong masubukan. At yun nga po, sa madaling salita po, humayo na po kami dito ng kabiyak ng puso. Sa madaling salita, pinagaling na po ako. So lumakad na po kami, kasama ang mahal na Apo, 3 sasakyan. At habang nagbabiyahe po, sa daan pa lamang, ipinasilay na ng Panginoon ang kanyang mga hiwaga sa kalangitan, kung saan po ang napakabusog na bahaghari na rainbow sa kalangitan ay ipinasilay niya, na kung saan, di po ba pag nagmemensahe ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, yun ay isang sinyalis ng pakikipagniig ng ating Panginoon sa ating mga tumatanggap sa Kanya at kumikilala sa Kanya. So, sa madaling salita po, diretso na po hanggang sa nakarating na po sa tinutunguhan. Pagdating po sa aming tinunguhan, ibinaba lamang po ang gamit kung saan po sa bawat kwartong tatahanan lumabas na po kami doon sa hallway. Ganyan po sa hallway. At habang nakatindig po kami doon, kasama po ang isang kapatid na alagad na yun po ay sa Japan naglilingkod. Kung nakikilala niyo po ang kapatid na Vicky. Habang nakatindig po kami at nagmamanman, nagbabahaginan habang nakatindig po kami. Pamaya-maya po ay dumatal na sa katauhan ng mahal na Apo ang Banal na Espiritu at nangusap na. Sa madaling salita po, na pag-ukulan kami ng mensahe ng Banal na Espiritu, ako at ang kapatid na Vicky, na kung saan sa dating buhay ko, nung ako'y bata pa, pareho po kami ng naging gampanan at hanap buhay na pinagkaloob ang Panginoon, yung pong pag-awit sa iba yung lugar. Na kung saan po ang mga mensahe ay talaga pong pag ninamnam ko at ninamnam mo'y nakakapaluha kung ano yung aming mga pinagdaanan. Hindi ko na po ibabahagi yon. Kung ano po yung mga pinagdaanan namin bilang mga awit, kung ano yung mga saya, kung ano yung mga sakit, kung ano yung mga frustration, mga kabiguan, katagumpayan na napagdaanan po namin bilang isang mga awit. Sa madaling salita po, sa pagnamnam, umaagos ang luha. At habang nagmemensahe po, panayang lumili nga po ang aking mata nung nagmemensahe na po sa kapatid na Vicky. At napatingala po ako sa kalangitan. Kataon pong natapos na ang mensahe sa ating kapatid, pagtingala ko naman po sa kalangitan, doon naman po ay pinatunghay ng Ama yung napakalaking image ng dove sa pamamagitan ng ulap. Talaga pong napakalaki ng dove. Sabi ko, kapatid, ituro mo sa mahal na Apo yung dove. Talagang napakalaki nung kanyang, yung ano po,
Yung tuka po, yung mata, yung ilong, pati pakpak. Matikas na matikas po yung dove. At habang pinagmamasdan ko po, siyempre hindi po ba, ano po ba yung sinyales sa atin ng dove? Di po ba yun yung Holy Spirit? Na kung saan, talagang damandama ko po na nakatugaygay talaga. Tunay na nakatugaygay ang banal na Espiritu saan ka man tumungo kapag siya'y hindi nawawalay sa damdamin mo. Sa madaling salita po, hanggang unti-unti nang nawala ang dove sa kalangitan at parang naging hugis isda naman. Pamaya-maya po ay nagyaya yung mga apo ng mga naapo. Sila po ay nag-ayang lumubog sandali sa tubig sapagkat gabi na po yun. Siguro po yung mga ilang minuto. Pagkatapos po yung nagsiuwi na kami. Sa madaling salita, gabi na po yun. Siguro mga 8 na po yun. Kami po, ako, ang kapatid na Bigit, ang mahal na apo ay nagtungo sa isang parte ng kwarto, sa kusina po. Na kung saan yung kusina, parang maliit na sala at kwarto. Doon po sa labas ng hallway, ganyan po yung grill, parang ganyan. Habang nakakaupo kaming tatlo doon sa kusina kung saan nandun yung kalan, dala-dala po ng mahal na apo yung isang bag na kangkong. Nagaling po yata yung sa anak na Emma. Kangkong po na medyo yung ibang dahon ay nalanta na. Binaba po sa lamesa. Sabi po ng mahal na apo, sige mga kapatid, habang tayo'y nagpapaantok at kung anong kalooban ng Ama na dumatalang kanyang mensahe, himayin natin ang kangkong. Habang hinihimay po yung kangkong, bukod po yung tangkay, bukod po yung sariwa. Dumatal po muli ang mensahe. Mensahe ng mensahe, pati po dun sa mga marami pang iba. Galak na galak po ang puso ko sapagkat matagal-tagal na rin po na hindi na po nagaganap sa akin yung mapasama sa mga ganong kaukulan. Hindi po hambing nung sa unang buhay ko talaga pong pinahintulutan din ng Ama noon, kami nila Mother, na kahit saan humayo ang katauhan ng mahal na apo ay kasama kami. At idinulog ko nga po't hiniling sa Panginoon na ako'y bigyan ng kalayaan hanggang sa nakalaya po. Sa madaling salita po, nang matapos ang mensahe, 12:00, napagsaraduhan po kami ng pintuan. Doon po sa kusina ay napagsaraduhan kami tatlo ng pintuan. Ang kapatid na Alan ay nakikipagbahaginan pala kay kapatid na Apa doon sa kwarto ng mahal na apo. Wala pong makarinig sa amin. Katok po kami ng katok sa pintuan, wala pong makarinig. Subalit, yung pong pinaka dingding nung kusina ay ganyan, grill. Kaya po kung may magdadaan ay makikita. Subalit kahit makita po kami, hindi nila mabubuksan ng pinto. Dumatal po, ang sabi po ng banal na Espiritu sa katahon ng mahal na apo, iyan ang pawang katotohanan. Anumang oras, mapipinid ang pintuan sa pawang walang katotohanan at pagtanggap sa aking Espiritong banal. Subalit ang katotohanan, kung kayo ay katapatan, pagdakay mabubuksan, pinto ang nasaraduhan. Yan po. Purihin ng Diyos at wala pa po, segundo lang po, seconds lang po yung pagkakasabi ng mahal na apo, bigla pong dumating ang isang alagad. At sinilip kami doon sa grill. Nakalak po kami sa labas. Sabi ko po, kami rin anak nakalak. Wala pong makapagbubukas. Nakita po ang tatay Alan, nasa kanya po ang susi. Sa madaling salita, nabuksan at nabuksan. Ano po ang ibig kong ibahagi? Di po ba nakakagalak na habang may nagaganap ay nagmimensahe ang Espiritu na kung saan may magbubukas sa'yo kung papaano sa pag-akyat mo sa kaluwalhatian ay pagbubuksan ka ng Ama. Sapagkat, ang wika po ng banal na Espiritu, sapagkat ito'y nakasarado man, magsusugo ako ng anghel, daratalang mga anghel upang ang saradong pintuan ay mabuksan. Bago po pala nabuksan yung pintuan, dumating po yung mga apo ng mahal na apo, si Brad, si Daniel at saka po yung si Bea. Pagsili po sa amin ganon, sabi po sa amin, Mama, sabi po sa mahal na apo, iniwanan po kami ng aming mga magulang. Di galak na galak po ang mahal na apo kasi yung pong katagang binitiwan ng mga bata,
iniwanan daw po sila ng kanilang mga magulang. Yan ang pawang katotohanan, sabi na naman po ng banal na Espiritu. Ang mga sugo kong anghel ang tumawag upang kayo ay pagbuksan. Kumbaga po, galak na galak po ako. Tapos po, hanggang sa kinabukasan, madaling salita, natulog na po, nagising na. Hanggang nung tanghali, kasi aalis po kami, may gawain, babalik po kami rito. Kumakain po yung mga bata, kami po hindi na kumain at busog. Habang nagluluto po ako nung piniritong, kung ano po yung liempo, nagsandok na po, kumakain na po kami. Habang kumakain sila, ang mahal na apo, kahit po kumakain, may mga tawag sa cellphone, may mga text na hindi maaaring hindi bigyang tuong pansin yung mga tawag. Kaya po, nagdinilay po ako sa kaganapan na kahit na kumakain ang mahal na apo sa dulangan, na ikabubusog ng kanyang katawang lupang nagugutuman, ay hindi po niya alintana. Naunawaan po ba ninyo? Hindi po niya alintana at pagdaka po'y tumindig. Kailangan ako'y mag-concentrate, sabi po niya. At umalis na po siya dun sa hapagdulangan at kung saan pumasok po siya sa kwarto o kung sa kwarto po nila at doon po ay nakipag-usap siya dun sa tumawag sa kanya na isang kapatid din po siguro natin. Bakit ko po ibinahagi, mahal na kapatid, mga makakapatid kong minamahal? Doon po ay napagtanto ko na katotohanan na saan man po tumungo ang mahal na apo, kahit na po ang plano bilang sangkatauhan ay mag-relax o halimbawa ay magpagalak, katotohanan po na hindi po natutupad yung bilang tao lamang, kundi saan man siya tumungo, saan man siya humayo, nandun po yung patuloy niyang paggampan. At sa akin pong katauhan, nagalak po ako sapagkat tinuran din po sa akin na ako'y lubusan ng magaling at papurihan mo ng Ama. Ang wika po sa akin, papurihan mo ang Ama at di ka nasubukan. Ilan lamang po yun sa mga bagay na marapat lamang ibahagi kung ano po yung nagaganap sa bawat paghayo. Kasi po sa dating buhay ko, lagi po akong nakakasama ng mahal na apo. Noong mga panahon kami nila mother, tandang-tanda ko po yun. Pagkatapos pong dumaloy o dumatal ang Espiritu at kami pang-usapan, itinuturan po sa amin ng banal na Espiritu, ipahayag ninyo, ibahagi ninyo kung anong kaukulang inyong natutunghayan sa bawat paghayo natin. Subalit nandun po yung aking kahinaan, nandun po yung aking takot, yung kaba, baka hindi maging maganda yung aking pagpapahayag. Amen po ba? At nung mga panahon po na yun, hindi ko maramdaman kung ano yung nararamdaman ko ngayon sapagkat hindi ako tumatalima sa kagustuhan ng Diyos na gampanan ko para sa aking buhay. Kaya po ngayon, kakarampot man yung aking naibahagi, naisiwalat ko po yung laman ng damdamin ko na pag inaatasan po ako ng sa taas na ibahagi mo sa mga kapatid mo kung ano ang katotohanang ginagampanan ng mahal na apo mo saan man siya tumutungo. Hindi lamang bilang sangkatauhan ang kanyang ginagampanan, kundi patuloy siyang ginagamit na daluyan ng banal na Espiritu saan man siya humayo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Aawit lang po ako ng isang istansa, hindi po mapigil ng puso ko. Salamat sa iyo, Panginoon, yung awitin po ng kapatid na Pilar. Kahit po isang istansa lang, isang chorus, tapos na po. Hindi ko na po pahahabain. Maibalik ko lang po ang pagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Salamat po sa iyo, Ama, sa katatagang handog mo na walang marapat katakutan, higit ang iyong kalaban na hindi marapat katakutan, kundi marapat lamang ikaw sa tuwin ay papurihan at pasalamatan at ihayag ang iyong kadakilaan. Amen. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako
ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at iiwas mo kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpayang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa tatag na alay sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at iiwas mo kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Salamat, Nanay Mirna, sa iyong ibinahagi at papuring awit sa Ama. Sapagkat mga kapatid, ang bawat pagbabahagi po ng ating mga kapatid na alagad, base sa kanilang karanasan, na kasama ang banal na Espiritu, ikaw pupulutan niyo ng magandang aral. At ang susunod pong magbabahagi sa oras na ito, ang ating kapatid na Caps Eli Turla. At welcome back po kay Tita Irene. Kapatid na Earl. Isang magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Kanina po, tinatanong po ako ni kapatid na anak kung ako po ay magbabahagi o aawit. Hindi po ako makasagot. Sabi ko po kung ano po ang kalooban ng Panginoon, siya po sigurong magaganap. Nais ko lamang pong balikan noong pong
nakaraang mahal na araw, nung pong Huwebes Santo, may naganap po sa akin sa bahay habang ako po'y nanonood sa bahay kung paano po yung pagsasadula sa kuwan ng Panginoong Hesus. Habang pong ako'y nanonood, nung pong oras na sa bahagi nung siya po pinapako na po sa krus at pinahihirapan na po, may naganap po sa akin na hindi ko po inaasahan. Bigla po akong pinaalis po ng Panginoon sa harapan po ng TV at ako po'y biglang pinaluhod sa harapan ng altar. Bigla po akong nanigas at kung paano po yung hirap na pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo doon po sa pagkakaluhod niya at pagkakapako sa krus, naramdaman ko po kung paano po siya tumangis. Ipinadama po niya sa akin kung paano po niya siya humagulgol doon sa pagpapahirap po sa kanya. Ang mensahe po nung ako po nagkaganon, ang mensahe po niya, kung gusto mong maglingkod sa akin at makapaglingkod sa lahat, iwanan mo ang lahat-lahat at ika'y aking pagyayamanin. Kaya po siguro ito naganap sa akin. Nung po kasing bata po ako, mga 15 anyos po siguro ako, may naganap po sa akin na yung pong ako po napaglaruan ng mga masasamang espiritu. Marami pong manggagamot ang nakahawak po sa akin. Hindi man po sila tinatawag, may mga dumadating po sa bahay. Yung pong iba, ang nakikita ko po sa sarili ko, yung pong mga hayop lumalabas po sa mga paa kong ganyan. Ang salita po sa akin ng mga manggagamot na dumarating sa bahay, kung hindi malakas ang pananalig ng batang ito, siguro mawawala na siya. Kaya lang, ang sabi po nila, may mission ka pa anak sa buhay, kaya mabubuhay ka. Yan po ang salita po ng mga manggagamot na nakakahawak po sa akin. Sa awa po ng Panginoon Diyos, nabuhay nga po ako hanggang sa panahong ito. Muli po, hindi ko pinansin ang mga sinasabi po ng mga manggagamot na nakahawak po sa akin hanggang sa ako po naghanap buhay hanggang sa magkapamilya. Yung pong sa pagkakapamilya ko, nagkasakit na po nga po ako ng matindi. Siguro po talaga, gusto po niya ako makapaglingkod sa kanya. Hindi ko po inaasahan na yung man pong pagkakapunta ko rito, hindi ko po alam na ito po siguro ang gusto ng Panginoon, yung pong dito po ako makapaglingkod. Kaya hanggang dito na lang po at mag-aalay po ako ng isang